So, bago ka bayaran Mm-mm. ng, halimbawa, DWIC, babayaran ka, kakaltasan ka ng 15% kung 720,000 and above na yung income mo. Mm-mm. Pag nakaltasan sa iyo yung 15%, i-remit ng DWIC yung 15%. Mm-mm. Tapos ikaw naman, pag nagdeklara ka naman ng income mo, Mm-mm. kukundi income mo, less mga expenses mo, Mm-mm. net income times tax rate, Mm-mm. tax due, ma-minus ngayon yun na kaltas sa'yo ng DWIC. Mm-mm. So, pag kinampit mo nga, pag tinignan mo nga yan, at the end of the year, mahalos konti na lang mabayaran mo. Minsan nga, wala pa or nagna-negative pa siya. Mm-mm. Meron ka. So, hindi ka na, sabi nila kasi pag daw professionals, 30% ang binabayaran na tax. Tama ba yun? Graduated siya. Oo. Graduated 5% to 32%. Oo. So, what do you mean by graduated? Habang lumalaki yung net income, lumalaki yung tax rate. Mm-mm. At paano ang computation ko? Kunyari may EWT ka na, oo, na nakaltas na. So, times magkano na lang yung nalalabing income? Hindi, ang withholding tax na yung sinasabi ko sa yung 15%, ibabawas mo na dun sa tax due na. Okay. Sa tax due na. Okay. Alam mo, pag compute ka nga minsan, tingnan mo, pagka nag-avail ka ng optional standard deduction, kahit optional, yung optional, meron tayo nun na 40% ng gross income, gross sales, pag individual. So, gross sales siya, ma-minus mo siya, no questions as yung sa substantiation requirement. Tapos, pag kinampitan, di 60% yung net income niya. Niles mo yung personal exemption. Pag niles mo yung personal and additional exemption, kung meron, di net income mo yun, multiply mo ng tax rate, depende, 5% to 30%, 32, depende sa amount. Tapos, minus mo yung expanded withholding tax. Ang kadalasan, minsan, halos malaki pa nga yung, minsan nag-negative siya. Yung iba nag-itemized deduction sila thinking na mas makakatulong yung para ma-lessen yung kanilang mga taxes. Kasi pati yung mga charitable expenses nila, yung mga dinonate nila, ay sinasama doon sa itemized deduction. Mga gasolina, recreation, di ba? Tama ba na mas makakatipid ka sa pagbabayad ng taxes when you do that? Kasi kung ako sa kanila, mag-compute sila. Compare nila yung kung itemize sa optional. Kasi kung halimbawa, kung optional lang, okay na. Kasi nga may withholding ka na eh. Na-withhold na yung 15 o 10% sa'yo eh. Baka pag kinompute mo siya, okay na pala. Halos wala na pala akong pabayaran. Bakit pa ako mag-itemize? Kasi pag nag-itemize ka, kasama mo, susunod ka sa rule ng section 34 eh, ng tax code eh. Anong rule? Marami. Meron siyang dapat yung expenses mo ordinary and necessary. Yung ordinary and necessary, dapat yun yung normal, ang ordinary, normal na ginagastos sa profession, sa business mo. Yung necessary, kailangan magpo-promote ng business mo yun. Kaya nga, so ipagtatanggol mo pa yun? dapat ordinary and necessary. Ano pa yung susunod? Kailangan paid or incurred during taxable year. Dapat ito yung gastusin na to pertaining to talaga sa taxable year na yun. Pangatlo, titignan mo kung expenses mo substantiated with official receipts or other adequate records. Tapos 4, kailangan na expenses mo kung subject sa expanded withholding tax yan, dapat na subject mo yan sa expanded withholding tax. So kung yun, hindi mo nasunod yun, mati-disallow yung expenses mo. So, meron ka pang babayaran tuloy. Marami. Babalik ka rin sa optional, tapos may charges ka pa. Kasi yung iba, ganun nga ginagawa. Sige, lagyan natin itemize. Kasi thinking nila na mas makakabawas. Mas konti ang net income, konti ang tax due. Yung iba, pag na-examine na, dati may examine ako, doktor, nakita ko ang mga expenses doon, makikita mo grocery items. Alam mo, personal yun eh. Hindi na ordinary necessary yun. Hindi na mag-promote ng profession niya yun as doktor. So, hindi disallow ko yun. Ganun yun. At saka trip to Baguio. Hindi naman para sa kumpanya. So, ganun eh. Hindi lahat ng expenses, yung iba charge na charge. At saka hindi mo rin pwede charge doon ang sarili mong mga insurances. Pwede ba yun? Insurance naman, pwede naman yan. Okay. Profession. Kasi ano naman yan, pwedeng sabihin mo, related naman siya eh, sa profession mo eh. Pero kung sa car mo, car yung insurance. Pwede kasi yung car ginagamit mo eh. Okay, diba?
So, Ordinary necessary basta't yun. maipagtanggol mo na Oo, related ganun sa siya. iyong profession, pwede. So, nagpo-promote ng business ko yan, ng Oo. profession ko. Pwedeng yung iba, nag-work nga sa kanila ay itemized. Yun nga lang, talaga Pwede. matrabaho. Matrabaho, mabusisi siya, dapat mag-comply ka. Ang importante, may resibo ka. OR. At saka pwede ka bang Invoice. mag-shift? Kung kunyari ngayon, optional tax deduction ka, next year, itemized ka Wala. naman. Ang pagpili kasi niyan sa first quarter pa lang, mamimili ka na. Revocable na yun pagka kung ano yung napili. So kung ano na napili mo, hindi pwedeng basta Touch move ka na. okay. So for the next year, ganun na palagi? Hindi Ganun ba? naman, yearly lang. Sa yearly lang. Papalit-palit ka. Pero alam mo, nag-lecture ako sa mga doktor. Nung na-realize nila, ang optional pala, pwede pala ako, hindi na ako mag-iisip ng mga resibo. Marami naman sa kanila kasing nag-withhold din, may certificate of withholding tax. Yung kinikwento ko sa 15 o 10%, bibigyan ka na ng, form 2307 ang tawag doon. Pambawas mo yun sa tax due. Pag nakita nila, pwede yun, sige nga, susubukan kong optional na ako next year. Maraming doktor na gano'n. Pag makatid ng seminar. Kailan ba yung susunod mong seminar? Meron akong seminar, February 9, saka February 23. February 9 ko, ito ang didiscuss ko dito, ang withholding tax para sa mga empleyado. So yung mga HR yan dapat umattend dyan, mga accountants ng office. Accountant, pwede rin, sa payroll, yan ang topic ko. February 2, saan? February 9. February 9, saan yan? Sa WSI Corporate Center. Sa Makati ito? Makati. Oo. Saan sila pwedeng magpa-reserve ng kanilang seats? Pwede kayo tumawag sa amin. Number namin ay 475-2790. Sa akin, 211-3426. Ang cellphone ko, 0917-790-8491. Alam niyo sa compensation, maraming umaten dito kasi ano pa yung gusto nila ma-maximize yung tax shield. Yung legal to paano ba mababa yung aking withholding tax? Siyempre meron ang government, ang BIR, meron binibigyan ng mga benefit na de minimis benefits ang tawag dito na hindi to taxable. Ito dapat ma-maximize ng mga empleyado. Lalong-lalo na meron bago ngayon RR 1-2015. Bago lang. Ito lang na dinagdagan pa yung de minimis. Dinagdagan siya ng 10,000 pesos. Sa mga benefit tungkol sa collective bargaining agreement or productive incentive scheme. Productive incentive bonus. So kailangan 10,000. matutunan. Hindi to taxable. Oo. So kailangan matutunan niya ng ating mga nasa opisina. Tama. Oo. At ma-maximize ito. Marami sila. Ma-maximize dapat ito para yung mga empleyado matulungan din na konti lang withholding tax ang mababawas sa kanila. Anyway,